Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay yung likod Paglinawan na nagbubugad ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludar. Ay magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito po sa Iparas kay Paras. At sa ating sekretary na mag-i-introduce ng ating panauhin ngayong araw na ito. Magandang hapon, Palingado. Magandang hapon, Eli. Magandang hapon po sa lahat nating mga kababayan. At of course, magandang araw naman doon sa mga ibang mahal natin na mga kababayan sa mga iba-ibang bansa. Maswerte tayo ngayon. Nandito yung kaibigan ko, si Attorney Manuelito Luna, former PACC Commissioner ng panahon ni President Duterte. Marami silang accomplishment noon against corrupt government officials. Pero noong first day pa lang ni Marcos, binuwag na niya yung PACC. As to what is the reason, hindi natin alam. But anyway, we are favored with his presence today at marami tayong tatanong at marami ding isi-share si Attorney Manuelito Luna sa atin. So, mga kababayan, mukhang nag-aaway ngayon ang executive at saka House of Representatives. At masabi na rin natin na ang Senado na rin. Kasi doon pa lang sa mga pagtatanong ni Lacson at ni si Senator Gatchalian, klaro-klaro na natuklasan nila from the Budget Secretary na si Pangandaman na wala talagang safeguards. Can you imagine yung ginagawa ng Department of Public Works and Highways na nilalatag nila na portion ng DPWH sa NEP ay ang daming questionable na mga programa at mga proyekto. Ultimo si Lacson, nireveal niya na ang source daw ng mga pinapasok sa NEP ay galing din sa mga DPWH officials. Isa na niyan, minention niya yung si Yusek Cabral na tumawag pa daw doon sa staff ni Soto at tinatanong kung ano ang pwedeng isingit ng mga insertions doon sa NEP. Sa NEP pa lang yan. So, nung tumating na sa first day ng hearing ng Executive Department, doon na natuklasan, mga kababayan, na wala pa lang ginagawa, hindi pa lang nire-review ng DBM yung budget ng DPWH. Dahil may special consideration daw, dahil may ganito daw. Now, it now turns out that pagtingin na sa NEP, sa DPWH, there are so many duplications. In fact, si Ginoong Ronnie Puno, sinasabi niya na siya din mismo at saka yung congressman sa Marikina, hindi daw nila mapaproceed yung kanilang NEP dahil yung mga projects na nagkaroon doon, na nalatag doon, ay mga tapos na projects pero pinupunduhan pa uli. So, in other words, puro kabulastugan. So, ito lahat ay sambang parte ang Department of Public Works. Hindi ba Executive Department? Pero itong gonggong na Executive Secretary, anong pinagsasabi niya? Tapos si Marcos naman, sinasabi, unjustly. Freeze. Unjustly. Sinasabi naman ni Marcos, unjustly beleaguered daw ang kanyang mga kabinet. But whose fault is it? Is it the fault of the cabinet or is it the fault of an incompetent president who is not able to carry the ball for his cabinet members? So, yun po. Pero ito, basahin muna natin itong dahil diyan sa mga pinupulaan ang mga
kabinete, lalo na itong budget secretary, ito na yun ang bigla na sulat nitong si Bersamin. Ito, basahin po natin. A statement of the executive secretary. The cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. So, clean your house first. Isn't that also what the House is saying? Clean your house first, Mr. Marcos, Mr. Bersamin, Miss Pangandaman. Hindi, paring Eli, ano masasabi mo dyan? So dito, yung tema ng binabanggit ni E.S. Bersamin, parang mag-aaway na. Akala nga natin mag-aaway na at agad na lumabas yung balita, ugong na magpapalit na ng bagong speaker. Oh. Parang nauna pa sa Senado. Oh, pero I think they were in that direction. However, mahina lang talaga ang ating Pangulo. Imbis na solbahin itong malaking problema, nag-travel na naman, nagliwaliw na naman. At mag-leader daw siya doon sa ASEAN, sa Cambodia, and people do not respect him there. So, paring Ado, anong masabi mo? Well, sa Latin, kayong mga abogado, meron kayong kasabihan, causa is causa, causa causati. At the cause of the cause is the cause of the final effect. Saan ba nagsisimula ang budget process? Yeah. Pero dito, sa legislative ba? Hindi ba sa executive? Kaya nga, after the SONA, under the Constitution, the executive is supposed to present its budget. And the presumption is that budget is maayos. Yeah, correct. Pero noong una palang araw, tinanong na si Pagdanganan, huli-huli na. Kabulastugan ang nangyari sa budget. Tapos ano nga yung mukha nitong trader na itong Bersamin na ito? Kilala niyo ba itong Bersamin na ito? Ito yung nilagay ni President Duterte na justice ng Korte Suprema na mas marami pang mas magaling pero dahil siguro sa connection niya, nilagay siya. Tapos, after that, hindi pa satisfied, may bumubulong na naman, ginawa pang Chief Justice. Because of that, nagkaroon siya ng pangalan. When he was an obscure person before, when he became when he became Chief Justice, nagkaroon ng pangalan. And hindi pa rin tumigil si Duterte sa pag-North Shore sa kanya. Ginawa pang chairman sa GSIS. Pero saan siya ngayon? Saan ang kanyang loyalty? Mayroon ba? Dinipensahan ba niya si Duterte diyan sa Malacanang? After Duterte made him somebody with a name, Bersamin? Pero tingnan mo ito. Hinahamon niya ngayon ang House of Representatives. Ito, may guest tayo. Pwede nating pakinggan din yung opinion ni Attorney Manuel Luna. Gusto ko lang magdagdag, Secretary, no? Yung sinabi ni Ado, he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Kung saan galing yung pinaka-cause ng evil, doon natin tingnan. So, pinaka-ugat. Ugat. Yung NEP, maraming insertions yan . So, nagsisimula yung na yan sa budget call, di ba? Tapos, yung DPWH, through the DE, District Engineers, tumatanggap yan ng mga project proposals coming from lawmakers. So, pinapadala nila yan sa DBM later. So, sa NEP pa lang, nagsisimula ang evil . Kaso nandun kasi yung unang insertions. Kaya tama ang sinabi mo, Sek,
And I will confirm that na yan ang proseso kasi galing kami sa gobyerno. Oo. Ako, si Secretary Paras, galing kami sa gobyerno. At saka ito paring Manny. Yeah. During our time, this never happened. Walang ganyan. Walang solicitation of projects from the DE. Kasi noong panahon namin, mayroon ng menu. Approve na yung menu. Wala nang pagka sinasabi na ito lang yung limit, 70 million lang bawat congressman, 200 million lang bawat senador, wala na. Yun na lang yun ang tatanggapin mo. Tapos, yung projects, isasabit mo after the budget, the General Appropriations Act has been approved. It's only then that you will be able to secure the project for your district through a list which are already approved. Pre-approved na yung mayroong tinatawag na menu. Pero ngayon, pre-for-all. Kagaya na nung sinasabi ni Lacson na isang staff ni Cabral, tumawag kay Soto, "Sir, ano bang i-insert mo?" So, kay Soto lang ba kaya tumatawag yan? Tumawag yan sa mga iba. Kasi bawat tawag, syempre, pag natatandaan si Cabral, mayroon na yung "Oy, Cabral, kasama ka sa ilagay mo ako diyan, protektahan mo yung nilagay kong project diyan." Oh. So, that's how corruption starts. It starts with the connivance between the one that provided the list and the one that asked for the list to be submitted. Which is the DBM, Which is the DBM. Oh. Ngayon, anong mukha mo, Mr. Bersamin? Nasasabihin mo na yung isang house ang don't you think that it takes two for you to tango? Kaya walang saysay. Kaya na ikaw, pagdating doon sa house, nagduwag ka. Hindi mo na pinagmalaki yung letter mo. Ito, pakinggan natin nung kinwestiyon siya ni Congressman Libanan. May nasabi ba? May nasabi ka ba tungkol sa mga sinasabi mo sa letter mo na mag-clean yung house? O ito, pakinggan natin ito. As I said, there's the tradition in the House that we give institutional and parliamentary courtesy to the office of the President. However, ito na yun. May however, Congressman There are pressing issues which we need to be clarified na napaka-importante na maliwanagan ng taong bayan. Dahil 2 days ago we received may nakita tayong statement in the media tsaka from the office of the Executive Secretary. Nandito na siya ngayon, kaya gusto nating tanungin siya. And I quote, "The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failure onto the executive branch. The members of the Cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first." End of quote. Mr. Chairman, gusto lang namin na maliwanagan kung anong ibig sabihin po nito from our Executive Secretary, Mr. Chairman. Maraming salamat, Minority Leader Libanan. May we ask the Executive Secretary to briefly respond to shed light on the issues raised by our Minority Leader. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Minority Leader, for raising this up. It's the elephant in the room. But we came here in good faith. We just would like to emphasize that any part of that statement is our statement. We will not shirk from that or avoid the impact. But we would like to emphasize today that that statement was more to
stress our institutional separation from the House of Representatives, some of whose members, and I hope it is not the majority, have expressed some made some statements that we in the cabinet considered to be against institutional separation of powers or institutional to raise the confidence in our institution. So we came up with that statement. It was a consensus of the cabinet, and it was more to emphasize our constitutional position and separation, and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. We do not intend that to rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement. We come here seeking your support for our institutional budget. So I think that is all that I can say at this time. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. Oh, Bersamin, ang tapang mo sa letter mo, pero bakit pa dyan na bumahag na yung buntot mo? Para kang aso na bumahag ang buntot. Ha? Nagsusorry ka pa. Ha? Oh. Tapos institutional. Tapos sinasabi mo, galit ang mga cabinet members. Mayroon pang rational na bakit magalit yung mga cabinet members mo. Unang-una, huling-huli si Pagdanganan doon sa mga tanong pangandaman doon sa tanong ni Winch Gatchalian at ni Lacson. When she was not able to answer, how come hindi niya ni-review yung mga insertions or yung provisions ng mga budget ng Department of Public Works and Highways. Sinasabi mo, nagmi-mirror lang daw. Sinasabi niya, nagmi-mirror lang daw dito sa DPWH. Ang copy dito sa DBM. Pwede ba yan mangyari? Isn't it a duty, an obligation? Now you don't just rely on your cabinet on your departments. That is why there is such thing as the Department of Budget and Management. Management calls for the review. Anong masasabi mo paring Ado? At Manny, maybe Manny can give us an insight. Gusto ko lang punahin yun, no? Supposedly, nandun siya para liwanagin yung kanyang statement na in-issue niya against the House. Clean the House. Clean your house first, sabi niya . Pero naghanap siya ng lusot . Hindi yun . Ang layo ng sagot niya. No. Now, going back to the DBM, mali ang DBM nung sinasabi nila na nagmi-mirror lang kung ano yung sinapit ng DPWH. May obligasyon ng DBM . Remember, meron tayong doktrina, Secretary Paras, no? Yung Qualified Political Agency. Ang mali o kung ano mang tama na ginawa ng isang secretary or departamento, magre-reflect yan sa presidente. So yung mali ng DBM, hindi nila ni-review, mali ng presidente yun. Because they are just mere alter egos of the president. Correct. Oo, tama. And mayroon nga kasabihan, the buck stops here. And the responsibility, the command responsibility lies with the president. No wonder, ito lahat na kabulastugan nangyari, itong corruption, itong paglulustay ng pera, itong lahat ng mga ghost projects, inferior projects, lahat ito ay nanggaling lahat kay Marcos. Siya yung mastermind nito lahat ng mga nangyayari. Why? Because it was his sworn obligation to do the best. Dahil nung nag-oath siya, I'll do the best of my ability to manage your position, to do my work, my function. But he failed to do his function. Why? Una pa lang, noong 2023.
Hindi na natin ano pa yung 2022. Nung 2023 pa lang, may mga insertion na eh. Ha? Oh. May mga bloated budgets na sa flood control. Pero bakit mo pinapalampas? Kung ikaw ba ay Pangulo, hindi mo ba titingnan na ito lang yung sa NEP, tapos pagdating sa GAA, 100 times bigger? Hindi mo ba sabihin na, oh, bakit ito? Patawag mo itong mga pangandaman. Bakit mo pinalusot ito? Ha? Saan mapupunta itong mga flood control projects na ito? O doon pa lang, kung natapyas yun, wala na sanang flood control anomalies. Pero wala pa rin. Noong 2024, pinalusot mo pa rin uli. Hindi ba command responsibility mo yan, Marcos? At ipapasa mo ngayon, ito lahat, this is a work of your negligence. This is a work of your incompetence, Mr. Marcos Jr. Ang tawag natin, Sec, dyan gross neglect of duty. Yes. Constitutional duty at that. Kasi pinayagan niya, tapos yung DBM naman, klaro natutulog sa pansitan, pinabayaan yan. Kaya nagkaganon. Pero sa yung 2025 bago pirmahan, di ba, na-upload pa yun eh. Nireview nila. Pinapakita pa, may mga photo release pa sila sa Malacanang, ni-review ng Pangulo. Tapos, Deputy Secretary. Pinagyabang pa niya na, I have veto power, don't worry. Yung veto power pala, yung nilalagay pala niya sa kilikili lang niya, yung pampabago. Veto, ibang veto. Di ba? Veto, yung Kasi, out of so many blanco at pinag-i-insertahan na nila ng bagong mga figures, he only vetoed 21 billion. When the inserted amount was more than 200 or 300 billion. Can you imagine? Na-review mo na, nagyabang ka na i-review mo, and yet nalusutan ka pa rin. Why? Because hindi ka talaga nagbabasa, Marcos. Hindi ka talaga hands-on, Marcos. Hindi ka talaga fit for your job, Marcos. Yun po ang hinaing ng taong bayan. Bakit ka pa gusto mo, nandyan ka pa, mayroon siyang interview, tinanong, Sir, did you really like your job? Yes, I like my job because, why would you like your job? Hindi daw siya nagsisisi. Hindi daw siya nagsisisi. Bayan na nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Klaro-klaro nga, ang taong bayan ang nagsisisi pagpili sa'yo. Dahil ang kasalanan ni Sara Duterte ay sumama siya sa'yo at yung kanyang boto ay nilipat niya. Kung hindi, si Leni Robredo ang nanalo for president. Kung wala yung boto ni Sara Duterte. Actually, it's bad enough, no? Na may mga insertions. Pero magkaroon ng duplications, at saka funding for projects that are already finished. Unforgivable yan. And that gives accounting 101. Pare. And that gives people like Bryce, people like Alcantara to take advantage. Syempre. Sabi nila, ito, tapos na ito eh. Padalhan sila ng insertion. Sinasabi, mayroon daw isang senador na nagbigay ng 350 million na flood control. Sila ang pumipili. Pumunta lang doon, lamsam yung mali. Sabihin ni Alcantara, dyan mo na ilagay yan na Bryce, doon na sa tapos na. Para 100% nating kunin yan. So, in other words, nagkaroon ng refunding ng mga ilang completed na mga proyekto, no? Hindi lang flood control. Merong mga kasada. May mga kasada rin. At hindi lang TPWH yan. Ibang agencies meron din. Because there are other agencies who are engaged in infra projects. Department of Agriculture. Yung ELCAC, yung sa Department of National Defense. Ang pinakamasakit niyan, ngayon, ito si Palandaman, sinasama pa kay Vince Nixon para ayusin yung gusot na nagsimula kay Palandaman. At this is not the first time, no,
na na-red flag si Pangandaman. Na-red flag na yan ni late Congressman Andaya noong 2019. Pinunduhan ng boyfriend, pinunduhan ng friend niya na si Jokno, yung father-in-law. Oo. Doon sa Bicol. At talagang... Sa Sorsogon. Kaya nga siya, na-balljack. Pero, ewan ko kung sino mga gago doon sa kabinete ni Duterte na imbis i-balljack, nilagay pa sa central bank itong si Jokno. Ginawa pa governor. Imbis na huling-huli na, ni pinromote pa na maging central bank governor. Kaya nagkaroon tuloy ng Na-deodorize. Na-deodorize at kinuha kagad. Akala mo, expert in finance, only to be fired after a while. Sama-sama na niya yan si Pangandaman. Girl ba niya o Girl Friday? Hindi natin alam. So anyway, noon pa lang, tinawag na ni Congressman Andaya ito si Pangandaman na mastermind of all this charade noong 2019. Pero kinuha pa rin ni Marcos kasi bit-bit ni Jokno. Anong bit-bit? So, in other words, going back yung kanina, nagsisimula yung kapalpakan dito sa executive. Kasi ang mandato ng DBM, siya magpe-prepare ng budget. Tapos yung Senate, ang liwanag na sa Constitution. Yes. Bawal dagdagan. Basta sinabi mo, bawal magdagdag. Pero pwede i-realign, di ba, Sek? Yes. I-realign, pero bawal magdagdag o magbawas. Actually, nilagay ang DBM na yan. Wala naman DBM dati. Nilagay ang DBM na yan to compensate for the removal of the pre-audit function of the COA sa budgeting process. Yes. Check and balance. Pero naging dekorasyon na lang ngayon. Dekorasyon na lang na base doon sa mga sagot ni Can you imagine? You're supposed to be an expert. Kaya kanilagay na DBM secretary. Tinatanong ka ngayon ni Win Gatchalian. Tapos, bago mo sagutin, hindi mo masasagot. Nagtatanong ka pa sa staff mo. Anong ano dyan? Hindi ba dapat ikaw, expert ka, ikaw pa nga dapat magturo sa staff mo? It's the other way around. Ikaw nagtatanong. So, wala talagang competence. Tapos, ikakagalit ngayon ni Bersamin, ikakagalit ng mga cabinet members, although gawa-gawa lang siguro nila dahil baka hindi talaga nagalit ang cabinet members, na tuwang-tuwa pa na, tuwang-tuwa tayo kasi nayayari na naman yung boss nating walang alam. Yan yung naman sinasabi ng mga cabinet members pero sabi ni Marcos, it is, unjustly. Panoorin natin si Lolo Marcos. Ang departure speech. Tingnan mo. All the members of the cabinet here, I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Unjustly beleaguered, that's the wrong word. They are beleaguered because they are unjust and incompetent. Yan dapat ang sabihin dyan. They're being humiliated because of their incompetence. They are incompetent. So Sek, ngayon na discovery natin na nagsimula pala yung kapalpakan dito sa executive. Paano ngayon sasabihin ni E.S. Bersamin na clean your house first? Dapat magsimula muna sa executive. Bersamin, clean your person first. Clean your conscience first. Bago ka magsalita para sa iba, ito yung message ko sa iyo, Mr. Bersamin. Clean your conscience first. Una, bakit ka nag-traidor kay Duterte? You were an obscure person. Ginawa kang Chief Justice out of many others who were more competent. After you have retired, wala ka na. Pero pinulot ka pa rin ni Duterte dahil may mga bulong-bulong na
ilagay natin ito kasi kawawa naman, wala nang alam ito. Nilagay ka pa as chairman of GSIS. So, clean your conscience first, Mr. Bersamin, sa mga pinaggagawa ni Duterte sa'yo. For having you recognized, being recognized at natuklasan kayo ni Marcos na may credential pala ito, naging Chief Justice. May credential pala ito, may naging chairman ng kunin natin ito. Pero who made you what you are? It was President Duterte. Di ba? Yeah. Hindi ka ba mahiya? Ano rin kasi ate? Hindi patas man lang siya, di ba? At advisor niya si Marcos ng tama. Hindi yung bababayaan niya maging pariwara. Nilalait pa si Duterte in spite of what he got from Duterte. Hindi ba? So, ikaw muna ang mag-clean house. Be objective. Clean your heart and clean your spirit. Mr. Bersamin. Yun po ang masasabi namin. Okay. So yan ang isa nating edisyon na Iparas kay Paras. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang araw po. Thank you. Ayos ba?